Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Nakaka-bless po ngayong umaga. Amen po ba? Isipin nyo na naman po kung paano ang bawat isa po sa atin ngayon ay taglay ang buhay at kalakasan. Sabihin mo nga sa katabi mo, blessing yun. Ayan, totoo po yun. Kaya nga po sabi po namin, every gising is a blessing. Sabi mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon ngayong umaga. Ano, palagpakan natin ng Panginoon this morning. Excited na po ba kayo? Ako po excited na rin. Ngayong umagang ito, itataas po natin ang pangalan nino. Parang hindi naman, pangalan ni Jesus, di ba? Kanino pong pangalan? Jesus! Si Jesus. Wala pong ibang pangalan na dakila na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin kaligtas maliban sa pangalan ni Jesus. Yan po ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12. So kung meron bang pong pinakasikat, meron bang pinakakilala, meron bang pinakadakilang pangalan, yun ay ang pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Tayo po natin yung buko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na binigay mo po sa amin. Kami ay binigyan mo ng buhay at kalakasan na magagamit namin, Panginoon, para ibalik sa iyo ang aming pasasalamat at pagpupuri dahil sa iyong katapatan at kadakilaan. Panginoon, namin dalangin, samahan niyo po kami, Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng gawain ito, Lord. Gawin namin itong very personal sa amin, Panginoon. Buksan namin, Panginoon, sa aming puso at kalooban, Panginoon, na Ikaw ang mangungusap, Panginoon, na Ikaw magsasalita sa buhay namin. At ngayong araw na ito, Lord, ay meron po kayong panibagong pagpapala na ipagkakalaw sa amin bilang iyong mga anak. We praise you, God. We thank you, God, for this wonderful day na ibinigay mo po. Sa iyo po, Panginoon, ibabalik namin ang pagpupuri dahil kayo po ang dakila. Wala kaming ibang pangalan na itataas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Umagit na po kayo sa aming pagsambang ito at patuloy naming madama ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at ibuhos mo, O Ama, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa umagang ito. Ito ang aming panalangin. In the name of Jesus, let us all say, Amen! 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 Amen. Lahat na nagtitiwala sa Diyos, sumigaw, maghari ka! Maghari ka! Maghari ka! Maghari ka! Yung may tigil at excitement, maghari ka! Maghari ka! Amen! Sabay-sabay tayo pumalakpak para sa Panginoon. Pagbitan natin sa sabay-sabay tayo.
Amen? Yes, patuloy tayo umawit. Hindi ako mag-isa.
siyang kawitan. Siya'y tunay na dakilang. Itunay na Diyos. Walang katulad. Pagkukulan na at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, sutihan ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakan mo para sambahin ang Panginoon ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung gusto mong sabihin. Bukas niyo ang inyong mga bibig. Parinig niyo sa Kanya kung gaano kayo namamangha sa Kanyang kabutihan. Gaano kayo namamangha sa Kanyang pag-ibig.
Dahil sa kabila ng aming pagiging makasalanan, minahal mo kami. Pinaramdam mo sa amin, Panginoon, na hindi hadlang ang kasalanan namin para kami ay mahalin mo. Pinaramdam mo sa amin, Panginoon, na hindi hadlang ang mga pagkukulang namin para punuin mo kami. Para biyayaan mo kami ng kaligtasan. Panginoon, wala nang masigit pa sa pag-ibig na meron. And Lord, sinusubukan namin na suklian itong pag-ibig na ito sa pamamagitan ng aming mga boses, sa pamamagitan ng pagpalakpak ng aming mga kamay, pagdalaw ng aming katawan, Panginoon. Pero alam namin, bagamat kulang ito, alam namin na natutuwa ka, Panginoon. Na kaming mga anak mo, naririto, nagpupulong, Panginoon, para sa isang layunin. At iyon ay itataas sa iyong pangalan. Panginoon, sa mga oras na ito, binibigay namin ang aming mga sarili. Binibigay namin ang aming pakikinig. Binibigay namin ang buong atensyon namin sa inyo, Panginoon. Binibigay namin ang aming buong sarili sa inyo. Dahil alam namin, Lord, sa pakikinig namin sa inyo mga salita, Panginoon, gawin ang nilulog at ganoon din, Panginoon, kami po ay nagkakaroon ng mga kaalaman na kung saan na-share namin, Panginoon, sa buong mundo kung gaano kadakilang iyong pamilya, kung gaano kadakilang iyong pangalan, at kung gaano kadakilang sa mga buhay ng bawat isa na nananalig ko, Panginoon. Kaya, Panginoon, dadalangin namin na samahan kami ng Espiritu Santo sa mga oras na ito. We pray, Panginoon, na balutin kami ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Fill us with your presence, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit.
Pumasagay, Panginoon, ma-absorb namin ang tuluyan. Kung ano ang mga gusto mong ituro sa amin. At kung masasaktan man kami, Panginoon, sa pagkukorek mo, Panginoon, your Holy Spirit will comfort us, Panginoon. And that is why, Panginoon, tatanggapin namin ang buo-buo ang iyong mga salita, Panginoon. And Lord, may your light shine upon us, Panginoon. Lord, guide us, Lord, sa mga araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Maging sa paglabas namin sa chapel na ito, Panginoon, matawag pa rin kami na anak ng Diyos. Dahil may kita sa amin, Panginoon, ang inyong waras. And Lord, ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyong biyaya, ako ay namamahan. Sa iyong kalinga, panganib ay di bantay. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Namusap ka, Bukod mo'y nakikinig sa ingay man. Kulong mo'y natatangin, pag-asa'y ikaw. Sa iyong puso ko'y tataan. Sandigan ng puso ay nahanap sa'yo. Isang pangalan
hinahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko, kaya pumahan. Sa mga isang kapagpalang lumaki kita din lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa walang na hapunan. Upang natin natalaan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Bago tayo manalangin ay nais kong patayin sa inyo ang paalaala ng Apostol Pablo at mga katarungan. At chapter 5, verse 6 up to 10. Kapagkat noong tayo may hinapa, namatay si Kristo at ng panahon para sa mga makasalanan. Mahirap pangyaring ialin ni Noah ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Dahil na maaaring may pangahas ng buwan ito alang-alang sa isang taong matuwid. Ngunit pinadaman ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa amin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y kasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa buhat ng Diyos. Dahil tayo ay makaawin ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Palain naman tayo sa pagkakasa ng Diyos. Tayo na namin. O ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hari ka ng mga hari, Panginoon ng Panginoon sa langit at sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagtulog mo sa amin sa oras na ito na ating pagsamba. Maraming salamat sa buhay at pagkasa ng Panginoon. At maraming salamat sa ipinadama mong pag-ibig na ibinigay mo ang iyong nabuktong na anak upang siya'y magdusa-dusa krus at akuin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil ibinuwis mo ang iyong buhay. Ikaw ay nagtamo ng mga sugat, mga pag-iinsulto upang kami ay magkaroon ng pagkasang baligtas at ating pagkaman kami, Panginoon, ay tumanggap na sa aming Panginoon sa Kristo ay patuloy na nagkakasala, patuloy na nagkakamali. At kami humihiling muli ang kapatawaran sa aming kasalanan upang kami ay malinis na magtatanggap ng kinaway at sarawan na pagkarawan ng katawan at tuto ng ayong Panginoon. Kaya sa oras ito, Panginoon, ay aming nilalapit ang kinapay at katas ng ubas na iyong maspusan, Panginoon, upang ito'y naging kalakasan ng aming espiritu at kaluluwa, maging sa aming pagkatawa ay papalakas mo. Dahil alam namin na sa aming pagtanggap nito ay pinapakita mo sa aming Panginoon na ikaw ang daan at katotohanan ng buhay. Upang magpangpagtumaroon kami sa kaniyan ng Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at ito ang aming
namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pakinggan natin sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Ito sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, ang Panginoon Jesus nang siya'y tinagdan mo ay lumupot na panapay. At nang siya'y kapagpasalamat ay kanyang pinagputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol. Dahil sa amin, gawin ko ito sa pag-alala sa amin. Tagapin natin ng panapay. Ito ang katawan ng katawan ng lahat. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. At tapos sa makahabon ay sinasabi, ang sarong ito ay siyang panguntipan sa ito. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisino, pag-alala sa akin. Inumin natin ang sarong, ito ang kawan ng dugo at ng Panginoon na nagbuhos para sa kabubuhos ng Panginoon. Sapagkat sa tuwing anong ninyo ang tinawag na doon at inuman ninyo ang sarong, ay iniayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa ipatisyo. Pagpalayan naman tayo lahat. God is good? All the time? Amen. So God is good. Naniniwala po tayo doon. Naniniwala din po ba tayong buhay ang Panginoon? Amen. So bago tayo magbigay, may babasahin lang po akong verse sa atin. Sinasabi niya dito sa 1 Kings chapter 17 verse 15. Yan. Sinasabi niya doon, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. So bago po tayo maintindihan yung passage na yan, hayaan yung bigyan ko ng background. Kung si Elijah kasi, sinumpa niya yung Israel. Sabi niya, dahil sa katigasan ng iyong ulo, hindi ulan, hindi hahamog, hanggang hindi ko sinasabi. So kahit si Elijah natakot, sabi niya, pupunta siya doon sa batis. At pinakain siya doon ng ano po? Ng uwa. Nung matuyo yung batis, sinabi na kayo sa pumunta ka doon sa Sarepta. Ang Sarepta po ay hindi po Israel yun. Hindi po part ng Israel. It is in Sidon. Part po ng Sidon yun. Pupunta niya doon, sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, pupunta ka doon at may bibigay akong balon kung papakain sa inyo. So pagpasok na doon sa Sidon, nakita niyo sa may gate, may isang balo po na namumulot ng kahoy. At iluluto niya yun para masustain. Sabi niya doon sa balo, maaari po pang makinom. So pumunta yung balo at pagkuha ng tubig. At sinabi pa niya, at kung pwede rin sana, bigyan mo ako ng makakain. Sabi ng balo, alam ko ni Yahweh na Diyos mong buhay. Na itong meron na lang kami konting harina at konting langis. At sabi niya, kumukuha lang ako ng panggatong dito para pag mamatay kami. Ano po? Mamatay silang busog, hindi ko to. Kaya so nakita niyo ano yun na, alam ko na Diyos yung buhay. And then nung ano niya doon, sabi nila dyan, maniwala ka sa akin, hindi yan makawala na, hindi matutuyan ng langis ang iyong lagayan at hindi matutuyan ng harin ang iyong lagayan. Unahin mo na ako dun sa maliit na sinapit, gawin mo ang gagawin ko. And then makita natin doon, sinabi niya sa verse 15, and she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Una-una po dito mga kapatid, dapat i-recognize muna natin si Christ ay buhay sa atin. Minsan kasi mga kapatid, alam natin, hiniwala tayo na ang Panginoon mabuti. Kasi nababasa natin. Ang tanong, si Kristo ba ay gumagawa pa rin ng milagro sa buhay mo ngayon? Yung kasi minsan, alam natin, pagdating ng problema, alam natin may pananampalataya, pero pagdating ng problema, wala na. Tinitreat natin si Christ, tinitreat natin yung
ng God natin na parang katulad ng ibang God na hindi buhay. Pero ang sinabi doon, he recognized na yung Diyos ni Elijah ay buhay. Yun yung nag-udyok ko sa kanya para ibigay niya, bigyan niya sa Elijah una. And yung pangalawa pa makita natin dito, consistency. Yan po, no? Sabi nun po, so every day there was food for Elijah and the woman and her family. Ano pong ginagawa niya araw-araw? Inuuna niya muna si Elijah ng pakal. Yung nais ba dumami? Hindi po dumami. Hindi lang natuyuan. Minsan kasi inisip natin, pag nagbigay ako ng 200, Lord, o 400 yan. Oo. Pag nagbigay ako ng 1,000, magto 2,000 yan. Ganun kasi yung prinsipyo natin minsan na instantly nagana, pero ang sinabi na doon, hindi po hindi natuyuan. Maliit lang pero nasustentuhan. And mga kapatid, yung bread and butter natin, niniwala po ako doon yung gano'n. Let us not expect na yung binibigay ni Lord sa atin, pag nagbigay tayo, mag-threefold, mag-fourfold, but God can sustain us. Magpaano doon, God can sustain us. Mga kapatid, kung ang sitwasyon natin ngayon, natulad mo sa widow, na wala na, paubos na. Ito yung time, bibigay natin muna yung para sa Lord. Hayaan mo ang Lord kumilos sa'yo at masusustain mo pa ang Panginoon. Establish your faith. Sabi nga doon, pero kung sabi nga natin dito, kung may pinagpapala ka naman, huwag mo nang antayin na pumunta ka sa puntong gano'n bago ka magbigay sa Panginoon. Ganun po ba? Ang pagbibigay po natin, hindi lamang po yung time natin, hindi lamang yung treasure natin. Ang pinaka-number one po, yung buhay natin. Are we using it for the glory of God? Kung ginagamit natin, gamitin natin na mayroong urgency. Po? So yung paalala sa atin sa bagutan ko yung manalangin po. Panginoon, salamat po muli sa umaga na ito na patuloy mong binigay sa amin, Panginoon. Salamat sa paalala mo, Panginoon, sa buhay ng iyong propeta Elijah, Panginoon, nasa sa pananampalataya, Panginoon, ng widow. Panginoon, alam ko po, Panginoon, na you can sustain us, Panginoon, ano man nararanasan namin, Panginoon, ngayon. Ikaw po ang bahala sa amin, Panginoon, pag binigay namin lahat, Panginoon. So, salamat po, Panginoon, sa araw na to. I pray po, Panginoon, kung ano man yung pinagkukunan namin, Panginoon, ng pagkamuhayan namin, i-bless mo pa ito, Panginoon. Maging kung trabaho man ito, Panginoon, bless us, Lord. At i-promote mo kami, Panginoon. Kung business mo ito, Panginoon, Lord, magdala ka pa ng mga taong bibiling ito, Panginoon, at maging pagpapala ito sa amin, Panginoon. Ganon din po, Lord, I pray that you are always continue to be within us to help us, Father, in every situation that we can have right now. Dinadalain ko rin po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng katalinuhan para ma-manage namin ng maayos ang binigyan mo sa aming blessings. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen.
Ako magsasaya sa piling mo. Ako magsasaya sa piling mo. Amen. That's good. All the time. All the time? Okay, praise God. Nasaan napakagandang umaga po sa ating lahat at isang privilege at isang honor na narito po sa inyong harapan upang mag-share naman ng sa salita po. Kaya po umaga to, bago tayo mag-proceed sa ating sa ating pag-aaralan po ngayong umaga, balikan po natin yung napag-usapan natin last week. Magkaroon tayo ng konting review po. Last week po, na-share sa atin ni Pastor Rodelis all about our talents. Ang ating mga talents kasi mahalaga po yan sa isang simbahan po. Nalaman natin at nakita ang talents po natin na pinagkatiwala po sa atin na Lord ay base po sa kakayahan po natin. Pinagkaloob po sa atin ni Lord base sa kumagay custom fit. Kung ano po tayo, meron po tayong kanya-kanyang talents, abilities, and skills po. Now, ang ginamit po na ni Pastor Rodel doon yung tungkol po sa Matthew 25:14-30 po. Ngayon, dito po sa verse na to, sa parable of the talents, meron po tayong 5 bagay na napag-aralan po dito. Nakalagay po dyan, our faithfulness is the path to our fruitfulness. Ikalawa, our opportunities based on our ability. Our opportunity and ability will face accountability. Our success is based on our diligence or sipag po. And ikalima po mahalaga, you lose what you don't use. Mahalaga po itong talents kasi kung magpipinigin nga sa iyo ni Lord para sa iyo ito, gamitin mo yan. May purpose ka, bakit ka marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong magsalita, kahit po yung pagngiti, may purpose po yan. Kailangan po yan sa ushering, mga ngiti po. Kasi pagpapasok ka, pag nakangiti yung tao, feeling mo welcome ka. Part of the family ka. Kaya napakahalaga po ng ushering. Diyan po ako nagsimula sa ushering ko. Wala po akong kaalaman tungkol sa anong bagay sa ministry, pero nagsimula po ako sa simpleng pagkamay at pagngiti at pagbubuhat ng mga silya po. Malaki po may tutulong yan kasi pinapakita po sa ating mga aaten. Welcome kayo rito. You are part of the family po. Napakahalaga po ng ushering ministry. Sabi nga po dito ang kasipagan ay ginagantipalaan at ang kapabayaan ay pinaparusahan. Pag pinabayaan mo po yung talents mo na manatili lamang na hindi nagagalaw, mawawala po yan. Katulad po ng parable of the talents, di po ba, na magkaroon ng accounting. Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, yung isa nawala pa, binigay ito sa 10. So, kung ano po meron kayo, i-discover po natin yan at i-share po natin yan sa inyo dito po sa COC San Pedro po. Sabi nga po be productive where the Lord has given you ability and opportunity. Narito po tayo sa COC San Pedro dahil dito po tayo tinawag ni Lord upang mag-serve. Kaya ka tinawag ni Lord para mag-serve sa Kanya, meron kang kakayahan na wala yung katabi mo. Yung katabi po natin, may kanya-kanya po tayong halaga at importansya din po sa gawain natin sa San Pedro po. Now, ang aking pag-aaralan po ngayong umaga ay connected po sa talents ngayon. Connected po sa talents. Kasi po sa paggamit ng talents, di po ba sabi natin, kailangan natin pinagkatiwala ito sa atin ni Lord. Ngayon, pag mayroong isang bagay na pinagkatiwala po sa atin, kailangan alagaan po natin. Kailangan palagin po natin yan. Kailangan in-nourish po natin yan. Now, para hindi lang po basta natanggap natin ito, okay na, tama na. Yes, marunong kumanta, okay na yan. Solve na yan. Kakanta ko, ganun na tapos. Pero kailangan po natin i-develop po yan. Hindi lang po basta naroon tayo sa ganun level. Aangat po tayo para mga empleyado po. Pumasok ka bilang apprentice. Tapos, na-promote ka, naging regular ka.
Siyempre, hindi ka magsesettle doon. Gusto ko ma-promote ako. Gusto ko maging supervisor ako. Gusto ko maging manager ako. Pataas ng pataas po yan. Now, ang Dallas po kasi napakalaga. Katulad din po ng kahit anong bago na pinagkatiwala sa Lord po natin. Look at this point. Let us compare talents as our finances. Lahat tayo gusto magkapera. Lahat tayo gusto natin lumago ang pera. Yan po ang reality ng buhay. Pero paano natin mapapalaguin ang pera po natin? Pwede tayo mag-save, pwede tayo mag-invest. Now, ang pera po para lumago, kaakibat po niyan, in talents ang kaakibat po niyan, kailangan mag-invest tayo sa time, oras po. Para lumago ang isang bagay, kailangan natin paglaanan ng oras po. Look at this. Kasi ang buhay, ang time po, tsaka growth is always side by side po yan. Lumalago tayo habang tayo'y nagmamature po. For example, gusto po natin kumain ng mangga. Napakasarap po ng mangga dito sa Pilipinas. Now, pag tayo nagtanim po ng mangga, hindi kinabukasan, after a week, after a month, after 1 or 2 years, mamunga po yan. Hindi po. It will take time. Ang sabi nga po ng mga expert, yung grafted na, may sibol na puno ng mangga, magbubunga po daw yan after 3 to 5 years. Imagine, hindi kinabukasan. Hindi, after 1 year. 3 to 5 years pa pong bubunga yan. Pero yung daw po seedling, yung po mga maliliit pala po talaga, bago po magbunga yan, aabutin po ng 5 taon. 5 years. Pag nagbunga na yan, tsaka mo na siya makakain, tsaka mo na siya maibebenta po. Ganun po katagal ang pag-develop ng puno ng mangga po. Yung napakasarap na prutas ng mangga po. Kaya po yung talents po natin mga kapatid, whatever talents that we have in our lives, it will take time para ma-develop po yan. Yes, meron ka na raw talent. Meron ka na, marunong ka na tumuno, marunong ka na sumipra, pero huwag ka manatili doon. Palaguin po natin yun para magamit po natin ito sa ating local church po. Kasi po pag-develop po ng talents, it's our responsibility. Responsibility po natin na palaguin po yan. Kasi kaya nga pinagkatiwala ni Lord sa iyo yan eh. May dahilan si Lord. Hindi po pinagkatiwala, okay na. Kasi yung talents na yan, katulad sinabi ko kanina, custom fit para po sa iyo yan. I-develop natin yung ating mga talents through time kasi may purpose si Lord. Bakit po tayo binigyan ng ganyan talent po? Before we proceed, let us bow down our heads and let us pray po. Father God, sa madami sa pangalan ni Jesus, Lord God, maraming po salamat sa oras na to. Kami po yung narito sa inyong harapan at narito sa inyong presensya upang mag-aral po ng iyong salita, Panginoon. Lord, itong araw na po ito, itong time na to, we are dedicating this to you, Panginoon Diyos. Nawa po, sa mga salita mapapakinggan po namin, may sa buhay po namin to, at may share po namin sa mga kapatid namin o kakilala po namin na nangangailangan po ng iyong salita. Lord, but before we proceed, Lord God, pinapadalayan ko po that whatever sins that you're seeing in our hearts, nawa po mapatawad niyo po kami, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng ating Panginoong Isus at maging receptive po kami sa salita po ninyo. Talk to us individually and as a church, Panginoon. Lord, maraming salamat. We invite the Holy Spirit in this place, override my preparations, override my sharing, Lord God, that kayo po masunod. In Jesus' name we pray. Amen. Marami tayong nababalitaan na hindi po maganda. Yan po reality ng buhay po natin. Nababalitaan natin maraming news na parang nangyayari na yung sinabi sa Book of Revelation. Yan po yung pahiwatig na malapit na dumating sa Lord dito po sa mundong ito. Kaya tayo po as a Christian, as a follower of Christ po, kailangan yung conduct po ng buhay natin maging maayos po. Kailangan tayo maging faithful, watchful, and prepared po. Maging handa po tayo. Now, tayo po lahat, binayayaan po tayo ng Panginoong Isus ng gift of time, oras po. Lahat tayo merong 24 oras po. Wala nang lalabis pa dyan, wala nang kukulang po. Yan po yung blessing ni Lord na pantay-pantay.
mapamayaman ka or mahirap ka, pare-parehong 24 oras ang binigay sa atin po ni Lord. Yan po yung resource na hindi renewable. Hindi po nakatulad ng, meron po tayong kasabihan na time is gold. Hindi po mas mahalaga po ang time kaysa sa gold. Ang gold na re-renew po yan, na tutunaw po ulit, nababago po yan. Pero ang time, kahit isang minuto lang po yan, pag lumampas yan, hindi mo na may babalik po yan. Kahit sabihin natin yan, meron tayong katulad, ako po, 5 minutes pa, pag nag-alarm ka, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Hanggang lumampas maging isang oras na. Kasi pinalampas mo opportunity po yung pinapalampas natin kada minutong yan. Yan, napakahalaga po ng resource ng time. Yung time po kasi, yan yung resource na katulad sinabi ko, hindi na mauulit. It's a non-renewable resource. Hindi po yan pwedeng ating, uy, bukas na lang, same time. Hindi po. Pinalampas mo na yung 24 oras Natapos na yun. Yung opportunity para sa oras na yun, nakalipas na. Kaya yung time na meron po tayo, ang kahalagahan po natin sa local church, once na ma-discover natin yung talent po, in-nurture po natin yan through time sa pag-participate po sa ministry kung saan tayo tinawag ni Lord upang mag-serve po sa Kanya. Unique po yung ating mga talents. Now, katulad na sinabi ko po, our time is a limited resource at ang tanong natin ba dyan is, nagagamit ba natin to sa tamang paraan? Are we using time in good use? Ang title po na ating pag-usapan ngayon is about stewardship of time. Now, ngayong umaga po, tinan natin kung paano ba natin i-handle ang time or oras na pinagkatiwala sa atin ni Lord with our talents. Now, lahat tayo, one way or another, aminin natin sa hindi, na mishandle po natin ang time. Mula sa ating pagkabata hanggang sa may edad na tayo, nami-mismanage po natin yung time. Kasi po, meron tayo sa gusto po natin sa buhay na masunod yung oras po natin. Now, meron tayong mga dahilan bakit tayo nauubusan ng oras. Example dito, kagustuhan po natin kumita or makaipon, makapagpundar sa ating family, which is valid naman po yung reason kasi family po yun Nauubos po ang oras natin yung ating walk with God po. Puro tayo trabaho, puro tayo business, nauubos ang oras po natin doon. Yung spiritual development natin po, nawawala po. Para bang nangyayari na lang, nagiging kontento na lang po tayo na a-attend ng special gatherings. At tulad ng darating pong Thanksgiving, o atin na lang ang Thanksgiving. Kasi spiritual gathering naman yun. Once a year yun. Pero nare-neglect po natin yung mga small groups saka yung pag-attend po ng Sunday service. Tsaka po yung pag-participate sa ministry. Kasi valid naman ang reason ko Nagtatrabaho ko para sa family ko. Para sa future ng family ko. Alam naman ni Lord yan, ang intention ko puro para sa family ko. Yung yung kadahilanan natin. Kaya naman sa sobrang busy natin, yung pag-establish ng oras natin para kay Lord, nawawala po. Yung focus po natin nasa trabaho na. Yes, Christian ka na. Yes, magkagawa ka na ni Lord. Pero, Lord, alam mo naman pangangailangan ko Dito muna ako. Para sa future naman ng family ko to, hindi ako makasarili. Valid. Tama po ba? Kasi future ng family naman nangyayari. Ikalawang aspeto naman, ikalawang extreme, sobrang active ka sa church. Talagang bawat ministry pinasukan mo. Lahat ng fellowship, inaatinan mo. Lahat ng gatherings, inaatinan mo. Halos matulog ka na sa church. Pero nangyari, napapabayaan mo naman yung iyong pag-aaral, ang iyong trabaho, ang iyong business. Which is hindi rin maganda. Kasi we represent Christ sa lugar kung saan niya po tayo tinawag. Tinawag niya tayo dito sa school na to, tinawag niya tayo dito sa work na to represent Him. Now, kung mag-i-invite tayo ng mga kasama natin sa trabaho or sa work, baka magkaroon sila ng may doubt. Sabihin nga ito ba ang Kristiyano? Active nga sa church, pero hindi namang responsable sa kanyang trabaho. It works both ways po. Either napabayaan mo na yung church sa sobrang sipag mo sa trabaho, or napabayaan mo na yung trabaho mo dahil sobrang active mo sa church.
Now, bilang mga stewards of God's time na pinagkatiwala po sa atin, as a Christian, we have to balance our time po. Kailangan mabalansin natin ang time na ginugugol po natin sa ating family, ginugugol po natin sa trabaho, at syempre po para sa ating ministry. Balansahin po natin siya. Kailangan po natin i-balance po siya. Ang Panginoong Hesus po, napakagandang example po. Na-balance po niya ang kanyang work sa ministry at ang kanyang paglago po bilang tao po habang siya ay nasa lupa pa po dito. Sabi nga po sa Luke 2, verse 52, sinabi diyan, lumaki si Jesus na malakas at matalino, nasa kanya ang blessing ng Diyos at natuwa ang mga tao sa kanya. Paano natuwa ang tao sa kanya? Nagsimula si Lord ng ministry niya nung siya edad na 30 na po, 30. During those 1 year old hanggang ika-29 po niya, nag-spend siya ng time para i-develop po yung sarili po niya. Hindi po siya naging pabigat sa mga taong nakapaligid po sa kanya. Nagtrabaho po siya bilang carpenter. Naging masunod na anak po siya kay Mary. Sinunod po niya. Dahil po sa pagsunod niya, pagbibigay po niya ng oras para i-develop po yung sarili niya, in preparation sa kanyang ministry, yung favor po ng mga tao napunta po sa kanya. Hindi siya pabigat eh. Hindi siya irresponsible na leader po. Hindi siya irresponsible na Christian. Kaya we have to balance our time po. Yan po example ng Panginoong Hesus. Huwag po tayong extreme. Kasi po yung extreme, mahirap din po yan eh. Liba lang balance po. Katulad ng Panginoong Hesus po. Binalansi po niya kanyang sarili po. Now, tayo po, as a Christian dito sa time na po natin ngayon, as we develop ourselves with our talents po, huwag natin kalimutan mag-spend ng oras kay Lord. Tayo po may kanya-kanyang talent, kakayahan po, meron po mga seminars na naglalabasan ngayon sa YouTube, mga bayad at di bayad para ma-develop po yung ating magkaroon tayo ng self-improvement po. Yung talent po na sa pagkanta, meron po sa pagtugtog, meron po tayo pwedeng atinan dyan. Pero kailangan po natin i-prioritize po. Ano ba ang dapat natin unahin po? As we do that, kailangan natin magbasa po ng salita po ni Lord. Huwag po tayong magbase lamang po dahil meron tayong desire sa ating puso na, Lord, gusto kong mag-improve dito. Para saan ba? Bakit gusto mong mag-improve? Para ba sa sarili mo? O para sa Kanya? Kaya nga po sinabi sa Matthew 6:33, nakalagay po dyan, pero higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek ye first the kingdom of God. Yun po ang mahalaga po sa atin. Bago po natin gawin ang mga isang bagay na ika-develop po natin sa sarili po natin. Huwag tayong basta-basta gagalaw na lang on our own. We have to seek guidance po sa banal na salita po natin. Madaling sabihin po ang mga bagay nito. Yung pagiging extreme po natin, madaling i-describe po yan. Pero ang reality po kasi ngayon, mahirap. Masyado na po mabilis ang galaw ngayon. Fast-paced na po ngayon due to technology. Gusto ng mga tao, madalian na. Mabilisan na. Yung pagyaman, gusto madalian. Yung pagpapalagot, pagpapamunod sa sarili sa trabaho, mabilisan yun po nangyayari. Kaya yung time po, napakahalagang resource po yan. We need to balance our time po bilang mga good stewards of God's blessing po. Ang verse po natin ngayong umaga ay makikita po natin sa Ephesians 5 verses 15 to 17. Sabi po sa English, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Sa Tagalog na version po, ganito nakalagay. Kaya mag-ingat kayo kung papaano kayo mamumuhay. Maging matalino at huwag gayahin ang mga walang alam. Kung meron chance na gumawa ng mabuti, gawin nyo na yun kasi ang daming masasama sa panahon ngayon. Kaya huwag kayo magpapakabobo. Alamin nyo mabuti kung anong gusto ng Panginoon na gawin ninyo.
So yung oras po, napakahalaga po. Ito nga pa ng version na to, masyado, direct po ito. Ito po yung Pinoy version ng New Testament po. Ito po kasi yung version na talagang tatamaan ka. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan po, kasi sa panahon natin na huwag na tayong paikot-ikot pa. Direct to the point na. Huwag nang palamutiin pa, wala na sugar coating na. Pag sinabi ng Lord, mali, mali. Walang tanong, wala na reklamo. Kaya sinabi dito ni Lord, huwag tayo magpakabobo. Gamitin natin ang utak natin. Lahat tayo matatalino. Kung sinasabi mong Christian ka, alam mo kung sino dapat mo sundin sa buhay mo. Alam mo sino ang priority mo. Hindi yung sarili mo, kundi si Lord. Kaya yung oras na binigay po sa atin, i-maximize nyo. Huwag nyo sayangin. Hindi nyo alam kung bukas o sa makalawa, anong mangyayari. Hindi mo alam kung mangyayari sa kapaligiran natin. So yung pag-maximize mo ng oras, use our head. Pag-aralan po natin. Meron kang kakayahan, may talent ka. Gamitin mo yan para sa glory ni Lord. Napakalino po. Huwag tayong magpaka-mangmang sa paggamit po ng oras po ngayon. Ngayong umaga po to, tatlong points na po pag-iit pa ating pag-uusapan po. Unang-una po dyan is looking carefully how we walk. Nakalagay po yan sa verse 15. Nakalagay po sa verse 15, di ba? Look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. Tagalog, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Maging matalino kayo at huwag niyong gayahin ang mga walang alam. Malinaw na malinaw po yan. Sa ating paglalakad po, kahit literal na paglalakad po, prone tayo sa accident. Pwede tayong madapa, pwede tayong matisod, pwede tayong mabangga na sasakyan kapag hindi po natin iniingatan ang paglalakad po natin. Sabi nga ito figuratively and literally, ang pagsabing mag-ingat tayo sa paglalakad po. Pag hindi tayo maingat sa paglalakad po, katulad sinabi po, pwede tayong ma-aksidente. Nakita mo na meron kang matitisuran, hindi ka pa iiwas, matitisod ka. Sa pag-develop po ng time natin, ng talents po natin, we have to be careful on how we walk, on how to manage our time po. Hindi dahilan kasi, dahil maraming gumagawa ng isang bagay, ito ay tama na. Huwag po tayo magpadalos-dalos sa paglalakad po natin, sa ating faith, sa paggamit po ng oras po natin. Make sure na po yung paggagamitan po ng oras natin is yung ba ang will ni Lord po sa atin? Yung ba ang ating, yung ba ang pinapagawa niya po sa atin? We have to be wise in using our time po. Sabi nga di ba, mamuhay, maging matalino, at huwag yung gayahin ang walang alam. Ngayon, paano mo malaman? Paano ka magkakaroon ng katalinuhan? Paano ka magkakaroon ng kaalaman po? Mag-spend po tayo ng oras sa pagbasa ng Bible po. Nakalagay po yan sa Proverbs 4, 5-7. Get wisdom, get understanding, do not forget my words or turn away from them. Do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom, get wisdom, though it costs all you have, get understanding. So pag meron po tayong wisdom, alam po natin yung tama at mali po. Hindi porket gusto ng marami, tama na. Pero kung meron tayong tamang wisdom, malalaman po natin yung tama at mali po. Katulad na ng isang example daw po, sabi nila, ang tomato daw is fruit. Pero bakit wala sa fruit salad? Pero bakit ganun po nangyayari? Prutas siya eh. Pero bakit wala sa fruit salad? Tamang knowledge, yes, tomato sa fruit. Wisdom, bakit mo lalagay sa fruit salad? So, ganun po yung pagkakaroon. Iba po yung alam sa tamang paggamit po ng kaalaman po. We have to make sure na yung oras sa paglalaanan po natin ng ating talent is tama po ba or mali. Malalaman po natin yan through sa pagbabasa po ng salita po ni Lord. Katulad din po sinabi sa Psalm 119, 105, Your word is lamp to my feet, a light on my path.
So, para malaman natin kung tama yung daraanan natin, siyempre po, nakabase ating kaalaman po sa salita po ni Lord. At through the Word of God, magkakaroon po tayo ng tamang discernment or wisdom kung paano natin lalakaran po yung path o yung talent na i-develop po natin. So, po yun sa verse 15. Now, ikalawa po, making the best use of time. Sa verse 16 po yan. Now, dahil po ang time natin ay limited or non-renewable resource, kailangan i-maximize po natin yung paggamit po ng time. Huwag po natin pabayaan maging tamad-tamad tayo or maging idle po. Kailangan i-prioritize po natin yung activities by wisdom, galing sa Word ni Lord, sa pagdidesisyon po ano bang mahalagang unahin para makatipid tayo sa oras. Magkaroon tayo ng time management. Sa business or work, meron po tayong sinasabi dyan na eat the frog first. Kainin mo yung palaka. Nahin mo kainin yung palaka. Yan po yung mga sa trabaho po. Ano ibig sabihin yan? Yung palaka po or frog represents the challenging task. Yung eating the frog, meaning we represent completing the task. Inuuna mo yung mga mahalagang bagay. Magkaroon ng time management. Ano ba mahalaga po sa atin pag tayo nag-iisa? Magbasa ng salita ni Lord or manood ng Korean novela? Yung makinig ng worship songs or makinig ng secular songs? Sa pagtatrabaho po, ano unahin mo? Mag-makeup muna o unahin mo yung trabaho? Sa pag-aaral, magpakyut muna kay crush o magbasa ng libro? Ano unahin mo? Time management po. Hindi ko sinasabing hindi okay magpakyut sa crush mo. Okay yun, maganda yun, nakakailig yun, inspirasyon. Pero kung nauubos na ang oras mo ron, tingnan mo, balanse mo. Kailangan natin magkaroon tayong time management. Katulad ng example kanina, nasosobrahan ka na sa trabaho, napapabayaan mo ang ministry. Walang problema, magsipag ka sa trabaho. Okay yan, all fine yan. Pero tingnan mo rin, ano ba ang ministry mo? Ministry, sobra kang ministry, napapabayaan mo yung family mo. Huwag naman kung gano'n. Kailangan ng family mo din ang comfort mo, ang presensya mo. Ibalansyado po natin yan. Kailangan tandaan po natin kasi one day, pagharap natin kay Lord, katulad sinabi sa Matthew 25:14-30, we will be held accountable po sa mga ginawa natin, sa oras po natin. Kahit po mismo yung mga sinabi po natin salita, we will be held accountable po sa ating Panginoon po. At then, masasabi mo natin sa kanya sa 2 Timothy 4:7 na sinabi ni Paul, binigay ko na yung best ko sa laban. Nakarating ako sa finish line at nanatili akong tapat sa faith. Masasabi po ba natin yun pag tayo nasa harapan na ni Lord? Yung time na binigay sa iyo, yung talent na binigay sa iyo, dito, narito ka sa CEO sa San Pedro, nagamit mo ba para sa glory ni Lord? Nagamit mo ba yung time na yan para ma-glorify ang pangalan ni Lord? Nagamit mo ba yung talent at time na yan para madala ang mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa work, dito sa faith natin? Nadala mo ba sila? Or ikaw ang nadala nila? Saan mo ginamit ang oras mo? Tayo po ay lahat maging accountable po dyan. Ang magandang example po dyan is dalawa. Remember Martha and Mary? Sa Luke 10:38-42? Sobrang busy ni Martha sa pag-aasikaso kay Lord. Talagang aligaga siya. Hindi niya alam anong uunahin niya. Pero nakita niya si Mary, nakaupo lang sa tabi ni Lord. At ang sinabi ni Martha, Lord, pwede mo masabihan si Mary na tulungan ako rito? Pero sa halip na kampihan ni Lord si Martha, anong sinabi niya sa verses 41-42? Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, Martha, Martha, masyado ka nai-stress at nag-aalala sa maraming bagay. Pero isa lang ang importante. Pinili ni Mary ang mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Masyado kang aligaga, masyado kang stress, masyado kang anxious. Ano bang nangyayari? Pero si Mary, alam niya kung saan siya lulugan. Sa tabi ng Panginoong Jesus. I-prioritize po natin. Tama ang gusto mangyari ni Martha. Mapabilis ang trabaho. Mapabilis yung pag-aasikaso.
Maganda ang intention ni Martha kung titingnan nyo. Napakaganda po. Pero nalimutan niya yung mas mahalaga eh. Nalimutan niya ang priority. Yan po ang tingnan natin. Baka masyado tayong aligaga sa buhay po natin. Eh nalilimutan na natin yung priority po natin. Sobrang gusto mong yumaman at lumago ang buhay mo, nasosobrahan ka na sa trabaho, nasosobrahan ka sa business, nasosobrahan ka sa lahat ng bagay, nai-stress ka na, aligaga ka na. Mga kapatid, ang stress po, isang cause po yan ng pagkakasakit sa puso po at high blood pressure po, diabetes po, at marami pang ibang klase ng sakit po. Pag sobra kang stress sa trabaho, sobra kang stress sa mga ginagawa natin, baka prone ka na sa karamdaman. Kaya ayusin natin priorities po natin. Kaya alamin po natin sa ba tayo, ano ba dapat po unahin. O ito na mga example po natin. Ang intention po dito, makatulong po sa mga Israelita. If you remember Moses and Jethro, si Moses po, nung panahon na nadong pa siya sa ilang, sobrang busy siya sa pag-aasikaso sa mga Israelita. Mula umaga hanggang gabi, nakapila ang mga Israelita sa kanya, idinudulog lahat ng problema sa kanya, humihingi ng prayers, humihingi ng guidance. Nang makita ito ng kanyang manuga si Jethro, napaisip siya, maganda ang intention ni Moses, pero sobra-sobra naman itong ginagawa po niya. Kaya po pinayuhan niya si Moses. Moses, bakit hindi ka mag-assign ng tao per group, i-organize mo yung mga people ng Israel para meron magtutulong sa iyo sa pag-aasikaso ng problema dito sa Israel? At nang in-implement po ni Moses to, naging magaan po yung trabaho po niya. Sa atin dito po sa COC San Pedro, example this, if our Pastor Rodel will be only doing the work of evangelization, sa music, sa pag-a-usher, sa pag-aayos ng multimedia, pag-aayos ng lahat po dito, kawawa ko na lang po yung si Pastor Rodel. Baka lalong, ayaw ko sabihin baka lalong may stress, lalong manigaga si Pastor Rodel. So, kaya po siya narito po tayo yun. Meron tayong talents, meron tayong time na binigay sa Lord para tulungan po si Pastor Rodel dito po sa ministry. Marami pong katuwang. Para po mas maraming tao ang makakilala at makatanggap sa Panginoong Jesus. Salamat po sa buhay ng mga elders po natin. Sa mga deacons at deaconesses po at sa mga ministerial po at sa mga small group facilitators po. Salamat po natin sila. Kahit po sila ang mga tao na sila naglaan ng time and talent nila para tulungan po si Pastor Rodel. At tinutulungan po natin ito in general dito ang Panginoong Jesus po dahil nagpapagamit po tayo sa Kanya. Yung talent po natin, iniaalay po natin sa Kanya para mas marami pong tao makakilala sa Panginoong Jesus po. Tandaan po natin, our time and talents should give glory to our Lord Jesus Christ po. So yung ginawa po ni Moses, in-implement niya yung payo ni Jethro na pagaan po yung trabaho niya. So, ganun din po kay Pastor Rodel sa pagtulong po natin sa kanya. Support po natin siya through prayers and so pa sa ministry din po para mas marami pa po makakilala sa Panginoong Jesus. Third point, we have to know the will of God in our life. In verse 17 po. Lahat tayo ay narito sa mundo para sa dahil meron po tayong purpose. May will si Lord sa buhay po natin. Yan po ang reality. Mayroong reason si Lord kung bakit tayo nasa kanya-kanyang sitwasyon. Kung saan tayo naroon. May dahilan po yan. Ang mga talents at mga gifts po na meron na pinagkaloob sa atin ni Lord ay nasa atin po para ma-accomplish po yung gusto niyang mangyari. At yun po ang mission natin sa mundo. Now, tanong dyan is, meron tayong kanya-kanyang allotted time. Katulad sa side ko kanina, hindi mo alam kung gano'ng katagal ang buhay niya sa mundo. Si David, alam niya, ang buhay niya is na kay Lord lamang. Kaya meron tayong allotted time. Sabi nga niya sa Psalm 31:15, my times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies and those who pursue me. Alam ni Lord na limitado oras na. Alam niya na si Lord na nakadetermine kung gaano katagal siya sa mundong bago po. Ang Panginoong Isus po natin, ganun din. Limited na yung oras niya, 3 years na po. Pero in all that 3
years po, ang dami niya na-accomplish. Nakapag-preach siya, libo-libo, nakapagpagaling siya ng napakarami, nakapagpakain siya ng libo-libong tao at nakapag-train siya ng mga disciples po niya. At higit sa lahat, na-accomplish niya yung purpose niya, which is namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating salvation po. All that in 3 years, mga kapatid. 3 years na po, nagamit ni Lord. Kasi marunong siyang i-prioritize ang gusto mangyari sa kanyang buhay. Alam niya ang will niya, alam niya ang purpose niya, alam niya ang mission niya. Tayo po mga kapatid, alam po ba natin ang mission po natin? Alam po ba natin ang purpose po natin? Unahin po natin yan sa pag-alam ano bang talent natin. Through that talent na meron tayo, malalaman natin ito ang purpose ko. Nakikita po natin marunong kang kumanta. Bakit hindi mo gamitin sa pagkanta sa ating church po? Nandiyan ang mga youth natin, sina Brother Kit, para i-guide kayo. Kung marunong kang magsayaw, nandiyan ang mga tambourine, pwede kang i-guide, pwede kang turuan. Nangangailangan ng teacher sa Sunday School, nandiyan si Sister Carol. Marunong kang makipag-usap sa tao, pwede kang lumapit po dito for counseling, magpa-train kung paano gagawin po yun. Napakarami pong dahilan para matutunan po natin yan. Sabi nga dito, through the Word of God, we can gain wisdom. Nakalagay po sa James 1:5. Para malaman natin ano ba ang wisdom na kailangan natin. Kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingin ka sa Diyos at makakatanggap ka. Kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi siya nanunumbat. Kung meron kang doubt sa sarili mo, Lord, ano bang gagawin ko? Ano bang kailangan kong unahin? Ano ba ang talent na meron ako? Read the Word of God. Study the Word of God. Meditate on the Word of God. At ituturo ni Lord sa inyo ano bang dapat mong gawin. Saan ka dapat lumapit, kanino ka dapat lumapit. True wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Mag-spend po tayo ng time sa pagbabasa po ng salita ni Lord as we develop our talents po. Ang oras at time ay mahalaga po sa ating buhay yan. Ang iba po sa atin binayayaan ng mahabang oras, mahabang panahon. Ang iba naman po, sandali lamang po. Pero, ang kailangan dito, alamin po natin yung mission po natin. Yes, narito tayo malakas ngayon, masigla. Meron tayong kakayahan sa ating katawan. Pero hindi natin masasabi yung oras po natin. Hindi po ako nagsasabi ng anong bagay na ikakatakot po. Yung po reality ng buhay. Maging mahalaga po sa atin ang pag-spend ng oras po natin. Kung na-evaluate po natin, saan ba naubos ang oras natin? Ano bang pinagagamitan ko ng oras? Sobra na ba dito? Sobra na ba dito? Ibabalansyado po natin ang paggamit po natin. Pag meron tayong ginagawang bagay po sa paraan para ma-evaluate po natin, alamin po natin ang bang purpose natin. Tayo ba ay nagsisikap na palaguin yung kaalaman natin or talents natin para mag-glorify si Lord or para itaas ang tingin natin sa ibang tao? Tayo po ba ay nagpapaganda ng bahay, pinapaayos natin ating bahay para magkaroon ng mabuting tahanan ng ating mga mahal sa buhay? O para lang gusto natin maging sikat sa ating village po, sa ating subdivision po? Tayo ba ay nagsisikap sa ministry? Lagang papakapagod tayo para mag-serve kay Lord? O para itaas ang sarili natin sa church na masipag tayo? I-evaluate po natin sarili po natin. Alam po ba natin yung dapat maging good stewards of time po tayo. Sa pag-develop po ng talent natin, kailangan i-evaluate po natin. Now, as I end this sermon po, meron na po ipapakita ang illustration sa inyo kung gaano ba kaiksi ang buhay ng isang tao. Meron tayong tinatawag kasi na example na circle of life po. Pastor Rodel, ano yung ideal number mo? Favorite number mo? 7. 7. Pastor Amante, ano po? Sa'yo, ang ideal number mo? 7. Pastor Nolly? 7. Okay, bakit 7? Okay. Brother Kit, anong favorite number mo? 13? Bakit? Okay. Valid. Tama po yung mga reasons sa mga magagandang number po. Pero sa akin, ang ideal number po is this. Ang ideal number po para sa akin is
28,000. 28,000 po. Bakit 28,000? This represents the average number of days a person lives, which is equal to 76.71. Di ba, i-round up na lang natin sa 80. So, yan po yung parang typical na edad ng isang tao sa mundo. 80 years old, max. Nasa Bible po yan. Now, lagay po natin sa ganito. Magbuhin po tayo ng isang circle. Hatiin po natin siya sa 4 parts, quadrant. Ang first part po represents our 0 to 20 years old. Ikalawa po is 20 to 40 years old. Katlo po is 40 to 60. And yung apat po, 60 to 80. Yung 0 to 20, nadyan po yung time na naglalaro tayo. Nag-aaral tayo. Enjoy na tayo. Chill na tayo. Yung 40 to 60, 20 to 40, nadyan po yung unang trabaho po natin kasi nakagraduate na ng college. Pwede magkaroon tayo ng unang kotse, unang bahay, unang asawa. Hindi, asawa po tayo. At magkaanak. Asawa, hindi unang asawa. Okay, ulitin natin. Mag-asawa, hindi unang asawa. At magkaanak sa 20 to 40. 40 to 60, naging time na pwede kang lumipat ang work kasi mas mataas ang sahod. Bumili ng bagong kotse kasi may pamilya ka na eh. Hindi na motor-motor, kotse na kailangan mo. Tapos bumili ka ng bagong bahay. Kasi malaki na yung pamilya mo eh, lumalaki na yung mga anak mo eh. Tapos syempre, yung pag-aaral ko ng anak natin, mga college group. At yung 60 to 80, yun ang yung tinatawag nating retirement. Yan po, ganyan lang po kaiksi ang oras po natin. Ang tanong ko po sa inyo, gaano katagal na nagamit po natin ang oras natin at pag-develop ng talent natin sa Panginoong Hesus? Naubos na po ba sa pag-accumulate ng yaman? Or naubos po ba sa sobrang pag-serve natin? We have to live a balanced life po. As we develop our talents na binikalo po sa atin ni Lord, we have to make sure na meron po tayong proper time management. Nag-glorify si Lord, itataas ang pangalan niya. At the same time, naalagaan po ang mahal po dito sa buhay. Remember that our ministry is this: God first, then family po. Then sa ministry po natin. Dito po sa COC San Pedro, kailangan po natin ang tulong po ninyo. Tayo po ay narito bilang one family people na namahal na nating Panginoong Hesus. Tayo po ay tinawag dito for a purpose. Hindi ka lang basta naupo dyan dahil gusto mo maupo dyan. Tinawag po tayo ni Lord dito para mag-serve sa Kanya. Meron tayong kanya-kanyang talents, kanya-kanyang time na pinagkatiwala po. Gamitin po natin yan sa glory po ng Panginoon. Para ma-discover po natin yan, magbasa po tayo ng salita po ni Lord. Mag-spend tayo reading the Word of God para magkaroon tayo ng godly wisdom kung paano natin gagamitin po yung ating mga talento para po sa glory po ni Lord. Narito po tayo ngayon para lumapit sa Kanya, ialay sa Kanya anumang talents po meron tayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Hesus, ngayon po umaga ito, nakita nyo gano'ng sila po ang buhay. Bakit hindi po tayo tanggapin na natin ang Panginoong Hesus po ngayon? Habang may oras pa po tayo, habang tayo malakas pa po, habang tayo po pwede pang maki-isa sa work ni Lord po dito sa San Pedro po. Remember, our boundary, hindi po tayo limitado lang dito sa San Pedro sa pag-share ng gospel. Ang target po natin mga karatig bayan pa po. Lampasan po natin yung boundaries. Mag-step out po tayo. Magagawa lang po natin yung kung tayo po ay magpapagamit sa Kanya ng ating oras, ng ating talents po sa Panginoong Hesus po. Meron pong purpose bakit tayo narito sa ganang edad pa rin natin. Dahil meron pa tayong misyon pa, Lord. Gamitin po natin ang oras natin yan para mas marami pa pong tao makakilala sa Panginoong Hesus. Let us bow down our heads and let us pray po. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, thank you, Lord God, sa oras na pinagkatiwala niyo po sa amin. Nawa po, Lord God, this morning, Lord God, mag-usap po kayo sa amin, Lord God, at ipaalala niyo po sa amin. Kami po ay narito ngayong panahon na to, ngayong oras na to,
dahil meron po kayong gustong ipagawa po sa amin, Lord. Lord, narito po ang inyong mga anak, nawa po ituro niyo po sa amin, ano ba talent meron kami, at itulungan niyo po kami, Lord God, i-prioritize po ang pag-glorify sa pangalan niyo, Lord God. Help us, Lord God, teach us how to have a proper time management para maging fruitful po kami sa ministry at maging fruitful po kami sa aming trabaho, Panginoon Diyos. Lord, we are here. Open our hearts, Lord God, to serve you and to give you glory, Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Ito po ang panalangin sa matami sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon
dapat maging productive po kami, Panginoon. Magawa namin gamitin ang mga oras na ito para sa iyong kapurihan, Panginoon, na ikaw ang aming unahin. Una sa lahat, Panginoon, kung paano kami pinaglang po at binigyan ng kaligtasan, dapat ang ito bigyan ng kahalaga. Napag-isip pa lang sa umaga ay unahin ka na namin pasalamatan sa mga kapapalang ikakalungkot sa bawat isa. Galing, Panginoon, bigyan po namin ng oras sa aming mahal sa buhay, aming mga sarili, Panginoon. Dapat namin malagaan, Panginoon, bilang pagpapasalamat, Panginoon, sa iyo sa buhay at kalakasan na binigay mo sa amin at sa mahal sa buhay, Panginoon, na iyong regalo sa bawat isa, Panginoon. Ganun din, Lord, huwag po namin sayangin ang oras namin sa mga bagay kundi gawin po namin ito kung paano ka namin lingkuran sa pamamagitan nga po ng mga ministry na yung binigay mo sa amin base sa aming abilidad, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga paalala sa amin, Panginoon. Sa mga kapatid po namin narito, Panginoon, na patuloy mo ginagampanan ang kanilang mga ministry na iniatang mo sa kanilang mga balita. Salamat, Panginoon. Bless niyo po ang aming pastor at ang kanyang buong pamilya. At sila po, Panginoon, na yung ginagaling pinagtagapanguna sa iyong church sa San Pedro, Panginoon. Bless niyo po sila ng kalakasan, may sa kalusugan, and more talents and wisdom, Panginoon. Lagi po nila ginagamit para sa iyong pamilya. Ganun din po ang aming mga leaders, mga elders, mga diakono, diakonesa, at lahat po mga ministry heads, Panginoon, na yung ibinigay sa iyong church, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, sa praise and worship, sa mga musikero, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, mga kapatid, na patuloy po sumasamba, naniniwala, nagtitiwala sa iyo. I-bless niyo sila, Panginoon. Bigyan ng mahal sa kalusugan, kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy mong pangangalaga sa iyong church na ito. Sa aming mga bisita na piling namin sa masal na rito. I-bless niyo po siya at naway sila na pagpala, Panginoon, na yung mga salita na itinahagi mo po sa aming lahat. Sa aming pong pasamantalang pag-iwan mo lang. Nawa, ipaunin po namin ay yung mga salita. Taglayin po yun ang aming mga puso at gamitin, Panginoon, upang ibahagi po sa iba na wala pa sa iyo. Na mag-glorify, Panginoon, ay yung pangalan base sa church, Panginoon, dahil naliliyahan sa dakong ito ng San Pedro. Makakilala sila, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng church na ito, Panginoon. Lord, ingatan niyo po bawat isa at nawa ay sabihin po namin ang aming mga lugar na pupunta, uwian, aming mga tahanan, uwian, na naroon po ang pag-iingat at guidance mo sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay muli namin ibinabalik sa iyo bilang aming ulang pagpapakulit pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagdating po namin, mga kapatid, ang pagkakalapit. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kapurihan ngayon at pakailanman. Amen.